lagi niya sinasabi na kipay halik. Ano ibig sabihin nito, mga Kabs? So, bago lang daw siya dito sa Middle East. And then, pag nakikita raw siya ng kanyang baba, ang sinasabi sa kanya ay kipay halik. So, mali ho ang pagkakasabi niya kasi siyempre bago lang siya. So, nagtatanong nga siya kung ano daw ba ang ibig sabihin nun. So, ang word niya is mali. Ang ibig sabihin ng not kifay halik. Maling-mali ho yun. So, sa nagtatanong, hindi yun. Ang sabi niya, bago pa lang po ako kila madam. Tuwing nakikita ako ni Baba, lagi niya sinasabi na kipay halik. Ano ang ibig sabihin nito, mga Kabs? Hindi ho yun. Sa una pa lang na pagkakarinig mo is mali. Ang ibig sabihin nun ay kef halik. Ibig sabihin ay kumusta ka. Ganon yun. So, sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin ng kef halik ay kumusta ka. Hindi kipay halik ha. Ayusin nyo naman ang pagtanong nyo. Hindi kipay. Ano yan? Magkipay halik ka? Diba? Ibig sabihin nun po ay kif halik. It means in Arabic ay kumusta ka. Ganun po ang ibig sabihin nun. So, wag po nating aanuhin ang word na kifay halik at napakalayo naman po ng meaning. So, nagtatanong po niyan, ang correct word po niyan ay kef halik. Okay? Sana naintindihan mo, Kabs, na yan ay mali. Siyempre, nakikita ka ni Baba, siyempre, sasabihin niya sa iyo ay kef halik. Ibig sabihin ay kumusta ka. So, wag nating lalagyan ng meaning na sobrang layo. Siguro baguhan nga si Kabayan kasi nga nagtatanong nga siya kung anong ibig sabihin nun. So, hindi niya nga alam. So, ang ibig sabihin nun ay kumusta ka. So, mali lang yung pagkaka-word niya na kifay halik. Instead, kef halik. So, naway naintindihan nyo sa mga nagtatanong na hindi nila maintindihan kasi mga bago pa lang sila. Kasi dito sa Saudi, bihirang-bihira talaga ang masyadong fluent yani sa English. Kasi kadalasan Arabic sila. So, nahihirapan din sila mag-English. Kaya, ang English nila, hinahaluan nila ng Arabic. So, parang tayo lang din. Nag-a-adjust tayo, nag-a-adjust din sila. Kaya hindi naman natin masisisi si Kabayan kung gano'n na lamang ang pagkakarinig niya sa sinabi sa kanya ng kanyang amo at yun ang kanyang pakakaintindi. Kaya nga siya nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. So, naway naintindihan na hindi ho kipay, instead, kef halik. Kasi, yun ang kanilang sinasabi talaga. Madalas. Or ang iba naman, marhaba. So, maraming meaning, ibang meaning ang mga sinasabi nila. Hindi lang isang word. Kaya minsan malilito ka talaga kung ano bang ibig sabihin yan. Sa mga nais magtanong lang kayo dyan at ating sasagutin pag ating alam. O, diba? Dahil maintindihan mo, Kabs, na mali ang iyong sinabi. Instead na kifay, gawin mong kef, and then yung halik, it means tama naman yun. So, mali po yun. Kef halik instead. Okay? Sana'y naintindihan.